Sa mabuting balita ngayon, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad tulad ng iba. Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng dalawang larawan, ang kasalan at ang bagong alak sa bagong sisidlan. Ipinapakita niya na ang kanyang pagdating ay hindi lamang simpleng pagdaragdag ng ilang aral sa lumang sistema. Ang kanyang pagdating ay isang bagong yugto ng buhay, isang bagong paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Hindi ito pwedeng ikulong sa lumang pag-iisip, sa lumang forma ng pananampalataya na wala ng buhay. Ang problema ay hindi ang pag-aayuno ang tradisyon. Ang problema ay kapag ang pananampalataya ay nagiging formalidad na lamang. May mga taong malakas sumunod sa panlabas na anyo ng pananampalataya. Ngunit sarado naman ang puso sa pagbabago. Parang lumang sisidlan, matigas, hindi na nababanat. At kapag nilagyan ng bagong alak, ito ay pumuputo. Sa panahon natin ngayon, marami ang nahihirapan tumanggap sa bagong dala ng Panginoon. Gusto natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng mga biyaya. Pero ayaw natin ang Diyos na humahamon sa ating pag-uugali, prinsipyo at pamumuhay. Gusto natin ang pananampalatayang komportable, hindi ang pananampalatayang humihingi sa atin ng pagbabago. Gaya ng pagpapatawad sa kaaway, katapatan sa gitna ng korupsyon, at kababaang loob sa gitna ng kompetisyon. Ang sinasabi ni Jesus ay malinaw. Ang bagong biyaya ay nangangailangan ng bagong puso. Hindi sapat na baguhin ang panlabas na nakagawian. Kailangan ng panloob na pagbabagong loob. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagtatanong kung tama ba ang ginagawa ko, kundi kung hinahayaan ko ba ang Diyos na baguhin ako. Ang bagong alak ng mabuting balita ay ang pag-ibig na nagpapatawad, ang pag-asa sa gitna ng krisis, ang katarungan sa harap ng kawalan ng hustisya, at ang pananampalataya sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit kung ang ating puso ay sarado, mapagmataas at ayaw ng pagbabago, masasayang lang ang lahat ng biyaya. Ang mabuting balita ngayon ay hindi paanyaya na talikuran ang tradisyon, kundi paanyaya na bigyang buhay muli ang pananampalataya. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang marunong sumunod sa nakasanayan, kundi marunong magbukas ng puso sa bagong ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Hilingin natin sa Panginoon na maging bagong sisidlan, pusong marunong umunawa, tumanggap at magbago, upang ang bagong alak ng pag-ibig at awa ng Diyos ay makapagbibigay buhay hindi lamang sa atin, kundi sa mundong uhaw sa pag-asa at pagbabago.